episode ng suggestions. Nagbubunot na naman ako, guys. Ano ba yan? Okay, sige. Episode na to ay tungkol sa anong masasabi mo sa mga taong mahilig dumepende sa ibang tao? Wala nang gagawin kundi dumepende dahil alam na may tutulong sa kanila. Sakit sa ulo niyan, guys. Ito lang ang masasabi ko, guys. Kung ikaw yung tao na dumedepende sa'yo yung isang tao, kung ikaw yung tao na kung sino dumedepende sa kanila yung ibang tao, kailangan mong mag-isip-isip, guys. Kasi dapat walang ibang nakadepende sa'yo kundi yung mga anak mo na bata pa. Pag lumaki na yung anak mo, hindi dapat yan nakadepende sa'yo. Okay? Yun lang yung mga times na pwedeng may dumepende sa'yo na tao. Aside from that, para sa akin, dapat wala nang ibang dumepende sa'yo. Kailangan mo turuan yung ibang tao na paano sila mabubuhay dito sa mundo na to. Kasi, naniniwala ako na pag binibaby mo ang isang tao, nako, paglabas niyan sa real world, pagtapos niyan mag-aral or kung ano man, walang mangyayari. Lagi lang yan agad susuko. Diba? Hindi na yan nakakita ng ibang opportunity. Wala na yan ibang gagawin. Diba? So, mas maigi sa akin na pakita mo na tough love ba. Ewan ko, ako kasi mas gusto ko yung tough love eh. Hindi ko lang alam sa inyo, guys. Pero, sa akin kasi pinalaki ako ng magulang ko na tough love. So, sa akin, lately ko lang na-realize na dahil doon, mas nagpursigi ako. Mas challenge ko yung sarili ko. No? Pero iba-iba tayo ng pag-take kasi sa bagay. No? Meron iba na ayaw nila ng tough love kasi mas gusto nila na pinapakita talaga sa kanila na mahal sila ng tao. No? Pero para sa akin kasi para ka ng binibaby noon. Hindi mo na alam kung ano yung mga possible mong pwedeng gawin sa mundo. No? Mabilis kang sumuko pag ganun eh. Yun yung take ko. Pero kung sanay ka sa environment na lagi kang challenge, andali na lang sa'yo yung mga problema darating. Yun lang, yun siguro yung difference. Paano mo sasabihin? Kunyari sa friends mo, or family, or relatives na hindi sila dapat dumepende. Kailangan tumayo sila on their own. Straight to the point kasi ako na tao. So, magkakaiba kasi tayo na approach eh. Sa akin siguro, kaya siguro sila medyo na-intimidate, no? Lumapit sa akin or something. Kasi straight to the point akong tao. Pag nakita ko na dapat sina-challenge kita or meron ka pang ibubuga, sabihin ko agad sa'yo talaga yun. Na matanda ka na. Kailangan mong maganap, dumiskarte sa buhay. Kung paano ka mabubuhay, no? Hindi ka dapat naghihintay nakanganga. Diba? Kasi pag ganun, walang mangyayari. Kahit na sobrang talino mo pa, kung palagi kang naghihintay at nakadepende sa iba, walang mangyayari sa'yo. Diba? Ako hindi ako matalino. Marami lang akong alam dahil sa mga experience na kung saan ako natuto. Diba? So, mas maganda yung ganun eh. Experience is the best teacher in life. Tandaan nyo yan, guys. Follow up pa. Anong tips mo sa mga tao na yun nga, yung dumidepende? Ano yung masasabi mo sa kanila or ano yung magiging tips mo sa kanila para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa? Anong tips or anong pwede kong sabihin sa kanila para matuto sila sa sarili nilang paa? Okay, ito lang yung una kong lagi kong ginagawa, iniisip mo. Una, tinatry kong influence sila na maganap ng iba-ibang opportunity. Kahit anong opportunity, pwede mong i-grab. Diba? Nasa iyo yan eh. Saan ka magaling? Gusto kong, pag nakita ko kung saan sila magaling, yun yung ipopoint ko sa kanila. Magaling ka dito eh. What if tingnan mo tong bagay na to? And how you can earn from this? Diba? Kung dumipende, huwag kang bumanga dyan. O kung ano man gusto mong gawin. Diba? I mean, sayang yung oras eh. Diba? Sa akin kasi, pag nakita kita na dumidepende talaga, ang lagi ko sinasabi, tanda ka na, yung taong dinedependehan mo, tatanda rin.
or iiwan ka din, anong mangyayari sa'yo? Kung palagi kang nakaabang dyan or ano man. Anong balak mo sa buhay mo? Gusto mo ba ng ganito? Paano mo makukuha yung mga bagay na gusto mo kung wala kang gagawin? Yun lang. Straight to the point na ganun lang yung sabihin ko sa kanya. Kung may gusto kang bagay, paghirapan mo para makuha mo. Kasi kung hindi, kung nga ka lang, tapos makukuha mo lang siya ng isang ganon, makukuha mo siya dahil dumepende ka or nanghingi ka, hindi masarap sa pakiramdam yung ganon. Parang hindi fulfilling. Pero pag pinaghirapan mo isang bagay, ang sarap ikwento kung paano mo nakuha yun. Yun yung feeling na dapat hanapin mo sa buhay. Meron ko pa ba ang follow-up question, guys? Kung wala na, hanggang sa muli, sa susunod na episode ng Suggestions. Bye! Bye! Tulungan mo ako magbunot!